Ay, tulong naman dyan! Pumasok na! Abi! Gusto lang ilog na dito! Bagyong Christine na halos kasing laki ng Pilipinas, nagdulot ng matinding pinsala. Ang bagong bagyong si Leon, inaasahang papasok na rin sa bansa. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang madalas tamaan ng bagyo. At ang bagyong Christine ay nagdulot ng malawakang pinsala at pagkasira ng kabuhayan ng mga Pilipino. Sa bawat taon, milyon-milyong pondo ang inilaan para sa flood control, ngunit patuloy pa rin ang paglala ng sitwasyon ng pagbaha tuwing may matinding bagyo. Ang kakulangan sa paghahanda at hindi sapat na infrastruktura ay tila paulit-ulit na problema tuwing may sakuna. Aling bahagi ng bansa ang pinakamatinding naapektuhan ng bagyo? Magkano at saan nga ba napunta ang flood control ng gobyerno na para sana dito? Yan ang ating aalamin. Mga lugar na grabe ang tinamaan. Sa pagsapit ng bagyong Christine, hindi maikakaila ang lawak ng pinsalang idinulot nito sa iba't ibang rehiyon. Matinding ulan ang naranasan sa Bicol Region, Visayas, at ilang bahagi ng Northern Luzon. Ang mga lugar tulad ng Catanduanes, Albay, Masbate at Leyte ay nakaranas ng pagbaha at pagkasira ng mga pangunahing daan na nagresulta sa pagka-stranded ng maraming residente. Bukod sa mga matitinding ulan, ang mga pagguho ng lupa sa kabundukan ay nagdulot ng karagdagang panganib sa mga naninirahan sa mga liblib na lugar. Dahil sa mga landslide, ilang komunidad ang na-isolate at hindi agad narating ng mga rescuers. Ang rehiyon ng Bicol, particular na ang Albay, ay isa sa mga lugar na lubos na naapektuhan. Isinara ang mga pangunahing kalsada dahil sa pagbaha at gumuhong mga lupa na nagdulot ng malaking hamon sa relief operations. Sa Visayas, ang mga lalawigan ng Samar at Leyte ay nakaranas ng malawakang pagbaha na puminsala sa mga pananim at ari-arian. Ang epekto ng bagyo ay hindi lamang sa mga kabahayan at infrastruktura, kundi pati na rin sa mga kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda na nawalan ng pinagkukunan ng kita. Si dating Vice Presidente Leni Robredo ay nanawagan ng saklolo para sa mga taga-Naga na lubhang naapektuhan ng malakas na ulan dulot ng bagyong Christine. Sa isang post, humiling siya ng mga bangka para sa rescue at relief operations dahil hindi makayanan ng mga truck ang taas ng baha. Pinayuhan din ng RDRRMC Bicol ang mga residente na maghanap ng ligtas na lugar habang nahihirapan ang mga rescuers sa pagresponde. Nakatataas ang red warning sa Bicol Region dahil sa inaasahang malakas na ulan na maaaring magdulot ng matinding pagbaha. Ayon sa mga ulat mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, higit sa 1 milyong individual ang napilitang lumikas dahil sa pagtaas ng tubig baha at ang banta ng mga landslide. Sa iba't ibang rehiyon, daan-daang evacuation centers ang itinatag upang magbigay ng pansamantalang tirahan sa mga naapektuhang pamilya. Sa Eastern Samar at Northern Samar, daan-daang residente ang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig sa mga ilog. Tinatayang nasa 50,000 din pamilya ang direktang naapektuhan ng bagyo. Ang bilang ng mga nasawi ay patuloy na tumataas habang ang mga rescuers ay nagsasagawa ng search and retrieval operations. Sa huling tala ng NDRRMC, mayroong hindi bababa sa Tier 26 na kumpirmadong nasawi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Karamihan ay mula sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Bukod sa mga nasawi, maraming individual ang nasugatan dahil sa pagguho ng kanilang mga tahanan at ang mabilis na pagtaas ng tubig baha. Pagbabaha at Flood Control Fund. Nasaan ang pondo? Isa sa mga pinakapinagtatakahan ng maraming Pilipino ay ang kakulangan ng epektibong flood control sa kabila ng malaking pondo na inilaan ng pamahalaan para rito. Sa ilalim ng pambansang budget ng 2024, tinatayang 255 bilyong piso ang inilaan para sa flood control projects. Subalit tila hindi naramdaman ng mga mamamayan ang mga benepisyo ng mga proyektong ito. Marami ang nagtatanong kung nasaan na ang mga proyektong ito, lalo na't sa tuwing may bagyo, nauulit ang malawakang pagbaha sa maraming lugar. Sa mga lungsod tulad ng Metro Manila, ang kakulangan ng maayos na drainage systems at ang pagbabara ng mga kanal ang pangunahing dahilan
ng mabilis na pag-apaw ng tubig. Sa Cavite, isa sa mga pinakalubos na naapektuhan ng Bagyong Christine, maraming barangay ang nalubog sa baha, particular na ang mga mababang lugar tulad ng Bacoor at Imus. Hindi sapat ang mga dike at pumping station sa lugar upang matugunan ang napakalaking volume ng tubig ulan. Ang Cavite ay isang lalawigan na matagal nang kilala sa pagiging prone sa pagbaha, lalo na sa mga mababang lugar na malapit sa mga ilog at dagat. Sa Bagyong Christine, maraming barangay sa Cavite ang agad na naapektuhan. Ang mga bayan ng Bacoor, Imus at Noveleta ay ilan sa mga unang binaha dahil sa patuloy na pag-ulan at hindi sapat na flood control systems. Ayon sa ulat, daan-daang pamilya ang lumikas mula sa kanilang mga tahanan upang makaiwas sa rumaragasang tubig mula sa mga ilog na nag-uumapaw. Ayon kay Cavite Governor John Vic Remulla, malaking hamon ang pagpapalikas ng mga residente dahil sa kawalan ng sapat na evacuation centers at logistical support. Bukod pa rito, iniulat na maraming barangay ang hindi pa rin nakatatanggap ng sapat na tulong mula sa pamahalaan, tulad ng mga relief goods at medical supplies na lalong nagpapahirap sa kalagayan ng mga evacuees. Sa kabila ng mga babala at paghahanda bago pa man tumama ang bagyo, hindi pa rin sapat ang mga hakbang upang maiwasan ang malawakang pagbaha sa Cavite. Sa kabila ng paulit-ulit na karanasan sa mga kalamidad tulad ng Bagyong Christine, tila hindi pa rin sapat ang paghahanda ng pamahalaan sa mga ganitong pagkakataon. Malinaw na kailangan ng mas epektibong flood control systems hindi lamang sa Cavite kundi sa buong bansa. Ang mga proyekto tulad ng pagtatayo ng mga karagdagang pumping stations, dike, at mas modernong drainage systems ay kinakailangang tutukan upang maiwasan ang pagbaha sa hinaharap. Sa kasalukuyan, marami pa rin sa mga proyektong ito ang hindi natatapos o naisa sa katuparan dahil sa kakulangan ng pondo o maayos na pamamahala. Isa pang mahalagang aspeto ng disaster preparedness ay ang masusing koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Public Works and Highways, DPWH, Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, at lokal na pamahalaan. Kailangang tiyakin na ang mga proyektong pang-flood control ay tugma sa aktwal na pangangailangan ng mga komunidad na apektado ng mga bagyo at iba pang kalamidad. Ang pagpapataas ng kamalayan ng mga residente sa kahalagahan ng disaster preparedness ay mahalaga rin upang masiguro na handa sila sa anumang sakuna na darating. Ang Bagyong Christine ay muling nagpamalas ng kahinaan ng bansa sa harap ng mga malalakas na kalamidad. Ang kawalan ng sapat na flood control systems, ang kakulangan sa tamang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno, di maayos na pamamahagi ng pondo para sa mga proyektong pang-infrastruktura ay mga pangunahing isyu na kailangang bigyang pansin. Ang pagbaha at ang pagkawala ng mga buhay at ari-arian ay mga senyales na kinakailangan ng agarang aksyon upang maprotektahan ang mga mamamayan laban sa mga darating pang sakuna. Sa kabilang banda, malaki ang tsansang mabuo sa pagiging ganap na bagyo ang binabantayang sama ng panahon o low pressure area at tatawagin itong Bagyong Leon. Ayon sa ulat ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, PAGASA, nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility, PAR, inaasahang papasok ito sa northeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility bago bumaloktot patungo sa Japan. Hindi pa matukoy ng PAGASA ang lawak ng dala nitong puwersa pagpasok sa Philippine Area of Responsibility. Nauna nang inihayag ng Weather Bureau na lalabas sa bansa ang Bagyong Christine ngayong araw matapos namang manghabalo sa Ilocos Region. Hindi sapat ang pagtukoy sa mga problema, kinakailangan ng konkretong aksyon upang matugunan ang mga ito. Ang mga flood control projects at disaster preparedness programs ay dapat maging prioridad ng pamahalaan at ang wastong paggamit ng pondo ay kailangang bantayan upang matiyak na mapapakinabangan ito ng mga taong higit na nangangailangan. Sa pamamagitan ng masusing pagtutok sa mga aspetong ito, maaaring maiwasan ang mga mas matinding pinsala sa hinaharap. Ikaw, sa iyong palagay, sa laki na budget ng flood control projects, saan nga ba ito napunta? Ikomento mo ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God bless.